What's up, happy people? Naku po. Napahanga po ang ating presidente kay Yorme Isko Moreno. Kasarap sanang magsalita eh. Magsalita eh. Kaso talaga, malaki yung respeto natin kay Yorme Isko Moreno. Kaya hayaan lang po natin yung presidente na humanga kay Yorme Isko Moreno. Na siya dapat yung hangaan. Sana, kung si Yorme pa naman ibinuto natin, kayo naman kasi, napakarami na sigurong pabahay, ospital, paaralan ngayon sa buong bansa. Talagang ganun ang buhay talagang mapapahanga na lang talaga ang ating presidente kay Yorme Isko Moreno. So yan pong mapapanood natin sa video ito dahil ngayong araw po dumalo sa inauguration ng 20-story na NCT Vertical Housing Project na San Lazaro Residences sa Santa Cruz, Maynila. Si Pangulong Bongbong Marcos at Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumaguso, kasama rin nila si Vice Mayor Che Atienza. Ito ang ikapitong proyektong pabahay Ikapitong proyekto. Ano pa ba ang ibang pabahay duduiti maliban sa mga ospital at paaralan duduiti? Alam niyo naman yung Basico Community, Binondominium 1, Condominium 1 and 2, San Lazaro, San Sebastian. Napakarami pong pabahay nung unang termino ni Yorme Isko Moreno. Itong San Lazaro, mga kois, mga gayas, konting kaalaman matagal na po itong tapos noon pa sanang 2022 ito, mga kois, mga guys, ngunit tiningga po ito ng nakarang administrasyon. Hindi pinamigay, mga kois, mga gayas. Anong plano? Ngayon sa pagbalik ni Yorme Isko Moreno, ayan na po, pinamahagi po ito, palakpakan. Kapitong babae sa pamalang lungsod ng Manila na sinimula ni Mayor Dumaguso noong kasagsaga ng pandemya. Partida, pandemya pa yan, mga kois. So yan pong mapapanood natin sa video ito. Kasarap talaga magsalita. Pero yung respeto, yung respeto talaga, mga kois, mga gayas, ay nananatili sa atin yan. Kasi alam naman po natin na talagang respeto po si Yorme Isko Moreno Dumaguso. Kaya kung sino man yung mga bumisita dyan, kahit may nagawang mali sa ating bayan, ay re-respetuhin po natin yan dahil malaki po yung respeto natin kang Yorme Isko Moreno. Kung siya pa siguro na presidente ngayon, naku po, paaralan, ospital, pabahay sa buong bansa. Pero hindi pa naman huli ang lahat, bata pa ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Mayroon pang pagkakataon. Okay? Bago po tayo mag-umpisa, please follow, like, and share, and subscribe. So without further ado, let's begin. Yo! Dudoyte 2.0. Sa vlog na to, wag kang bibitaw, bro. Yeah, let's go. Yo, Dudoyte, palaging andito. Balitang totoo, walang plastikan dito. Sa politika o simpleng usapan, Hatidero vlog, diretsong katotohanan. Dudoyte 2.0, laging trending ang kwento. Sa YouTube, hanap mo to, political vlog na swak sa'yo. Banat makiride, wag na magpahuli. Sa bawat issue, may banat si Dode. Wala na, seryoso pa. Dudoyte 2.0, siguradong panalo ka. Dudoyte 2.0, laging trending ang kwento. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! That the national government, particularly the office of the president, elaborated and saw what local government can do with regard to Manila in city vertical housing. Na kasi siya, nagulat, may swimming pool, may center, two-bedroom, so on and so forth. So, I'm really happy that the president is inspired about the situation. At share ko na rin, ang sabi niya, dapat ganito pinagagawa natin.
medyo malaki. Word niya is livable space. That's the exact word of livable space. So, joke lang yun, pero we'll be happy to share the idea when it is horizontal housing, which nakita niya sa Paseco, or vertical housing, which is mga nabanggit na. Nung araw, ang total namin, kulang-kulang lahat ha. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Base Community, San Lazaro Residence, Pedril Residence, San Sebastian Residence, Manila Zoo, Manila Science, Magsaysay, Albert, Rosauro Almario Elementary School. Kulang-kulang 15 billion. Under the premise of the Mandanas ruling. Yung kasi ang in-access namin. Yung future income na what you call windfall in mathematics or accounting, nadali namin yun sa kasagsagan ng pandemya. Yun, kumusta po ang financial standing ngayon ng lungsod? Yung very kung anong pagkukunin nyo, medyo tagilid, di ba? Yes, it cannot be denied. Katulad yung tanong niya, yung obligasyon namin sa bangko, medyo walang problema yun kasi nga, ang basis ng payment noon is the windfall from the Supreme Court ruling about Mandanas. Now, with regard to commercial obligation, ayun, daling-dali ako dun. Piligili, tama ako dun dahil negative 10.2 billion yun. And a commercial obligation means pagiging kuryente, tubig, gamot, and so on and so forth. But, well, nandito si Vice Mayor Chi and the City Council. In our own little way, we brought back to life all those policies that we created, fiscal policies that we created in 2019 and 22. Now, having said that, as of today, at least I can honestly say 31% of that negative 10.2 billion commercial obligation already been confronted by the city. Tapos, natutuwa naman ako kahapon, lumabas na yung data. At 55,000 plus business registered in Manila, we have about 2.4% mortality rate or retired, so-called retired business. But we have 12% growth on new businesses. So we have a net 10+% double-digit new business registered in the city of Manila. And we're very happy because of that zoning, the ease of doing business, the e-boss. Things are, we put it back and mukhang nagugustuhan ng mga namumuhunan. And that produces about 13,000 jobs. These are specific, these are the data of the city now as we speak. So, may awan Diyos, cross finger, may raraos namin yung December 31 ng 2025. Pagkayari, patuloy kami mananalangin na liliwanag muli ang araw sa lungsod ng Maynila sa 2026. That's why we wanted to show the President because through the President's leadership, yung bagong mga memorandum ng PhilHealth galing sa kanyang administrasyon na a-access ngayon namin bilang lokal na pamahalaan at mas maganda ang access namin at mas malaki ang access namin sa PhilHealth bilang lokal na pamahalaan. As you all know, Manila, modesty aside, I think that's the only city in the Philippines, the biggest healthcare provider with 7 hospitals and 44 health centers. And through the leadership of President Bongbong Marcos, yung binago nila sa PhilHealth na tumaas ng 30%, on top of the 30%, naging 50%, napapakinabangan namin mga local government. And that we owe it to him. We give that credit to the President. Oo nga, 14. May iba ba kayong spending measures o pagtitipid na ginagawa? O yun naman, ano pa rin ako,
yung walang toast gas, yung Christmas tree light namin kasi sa bodega lang yun. Yung parol talagang ano ko muna, mas minabuti kasi while it is true na pagtagumpayan namin na mabigay on time, although kabadong-kabado na ako noon, yung Christmas bonus and cash gift ng mga regular na empleyado. And pinag-iipunan ko ngayon kasi in the past, nabibigay ko yung kahit mahirap ang pera, yung extra cash gift sa COS at saka sa JO. Medyo malaking numero doon. Kaya hopefully, kung loloobin nawa ng Diyos at sa tulong ng mga taxpayers ng Manila, yun muna ang ipaprioritize ko. Davis, hanggat maaari. I'm just grateful that a lot of businesses, individuals are donating again in the city of Manila. Basta pumanatag kayo, magsisinop kami. Gagastos kami kapag kapakinabangan ng tao. Pero kung ano lang, yung Q-text lang, pure, hindi na muna. Okay pa naman eh. Thank you. Okay. Thank you. So yun nga mga course, no, talagang hanggang hangan lang po ang ating presidente. Wala eh, ang pinagmalaki kasi niyang flood control eh, 1,000 yun. Eh talagang walang nangyari eh. Puro nakaw eh. Pero alam po natin eh, baka po eh, magbigay po siya ng malaking proyekto dyan sa City of Manila. Eh, pakinabangan din yan ng mga Manileño. Eh, respetuhin lang po natin kung talagang ganun po ang nangyari. Pero alam naman po natin na talagang kay Yorme Isko Moreno walang masamang tinapay as long as nakatulong ka sa City of Maynila. Basta as long as hindi ka tulunggis, talipandas, hindi ka siidi at pati, ay papasalamatan ka, papapalakpakan ka ni Yorme Isko Moreno. Ganon din yung mga supporters, vloggers, defenders ni Yorme Isko Moreno ay talagang papalakpak din. Kasi alam naman po natin na laking respeto, malaki ang respeto natin sa ating butihing Yorme Isko Moreno. So yun nga mga kois mga guys, no? Yun po, naabutan po sa ambush interview ang ating butihing Yorme Isko Moreno dyan sa City of Manila sa pag-inauguration ng San Lazaro Residence in City of Yorme Isko Moreno project. Yan, masusundan pa yan kasi pangako ni Yorme Isko Moreno, talagang ipapatayo na rin ang condominium 2 kasi meron ng condominium 1 eh. Yung mga 20 story po yan, mga yan. Talagang mura lang po yan. 2,000 lang po yan buwan-buwan. Sa panahon kasi ni dating administration dyan sa City of Manila, yung babaeng mayor, ay nako po, pinarentoon. Hindi pumayag ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Bakit? Kasi may puruhan kasi pag nabayaran nila lahat yun, ibibinta sa iba kung hindi Manileño yun. Kasi yung proyektong pabahay na yan talaga para sa mahihirap at para sa mga legit na Manileño talaga mga kois, mga gayas. At isa pa, hindi rin pwedeng ma-rent-to-own yan kasi nga yung lupa na tinitirikan yan ay hindi private po. Sa pamalaang lungsod ng Maynila po yan. Kaya hindi po pwede talagang ma-rent-to-own. Pero wag ka kasi baka nakakalimutan nyo, yung buwan-buwan, 2,000 dyan, yung babayarin mong 2,000, kung tumigil ka na, yumaman ka na sa madaling pagkakasalita o nakaluwag-luwag sa buhay. Yung lahat ng hinulog mo, maibalik ng pamalang Maynila yon mula nung ilang taon ka dyan sa paghulog. So, maibalik po yan. Yan po kagaling ang ating butihing Yorme Isko Moreno. At dahil mawat ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka pong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm God Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Sa lahat ng viewers ni Dodoy Te, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Our hearts beat to the city
fire.